Kaya ang tanong si Jesus ay pinako sa krus, si Jesus ay hindi tumanggi sa crucifixion. Bakit? No? Itong dahilan upang makita natin ang biyaya, makita natin ang justice at ang mercy ng Diyos. Kapag kasi hindi, matitikman natin ang baksik na hindi pa natin nakita at hindi natin makikita kailanman. Mga kapatid, bilyones ang papatayin ng Diyos sa dagat-dagatang apoy kapag ka nagkamali sila na hindi nila nakita ang biyaya, ang justice at ang mercy ng Diyos na nakapaloob sa isang individual na yan na pinadala niya na lumakad dito. At itinala yan sa banal na kasulatan. Yan. Na sa Old Testament, sinasabi lang siya, hindi pa natin siya masyadong kilala. Hanggang dumating ang tamang panahon, isinilang ang sinasabi sa Old Testament na isisilang. Ang tawag sa kanya ay Mesias. Tayo naniniwala na si Jesus ay Messiah, pero alam nyo ba na ang mga Hudyo, hindi sila naniniwala na si Jesus ay Messiah? Hanggang ngayon, nag-aantay pa rin sila. No? Kita mo, no? Nag-aantay pa rin na darating ang totoong Messiah, samantalang dumating na. Yan. Now, makikita natin sa Bible yung trial ni Jesus. Alam niyo yan, merong trial. A number of witnesses testified against Jesus before the Sanhedrin. Ang Sanhedrin po ay yung tinatawag na Jewish court. Yan. Although the Gospel of Mark says many of them gave false testimony, no, maraming mga Sanhedrin ang nag-attend ng Jewish court na yan, at nagbigay ng false testimony, Jesus didn't confirm or deny their accusations. Ang daming akusasyon ang ibinigay doon for some reason. No? For some reason, kung bakit ang Panginoon ay hindi dumidepensa ng kanyang sarili. No? Bakit ang kanyang sagot ay pawang puro katahimikan. No? No, sa akin, ang response ko diyan ay naaasar ako eh. Alam mo 'yon? Bakit si Jesus ay hindi nagbibigay ng katwiran? Bakit hindi niya sinasagot yung mga accusation sa kanya? Kaya nga ang title nito, no, Jesus didn't refuse. No, hindi ni-refuse ni Jesus ang crucifixion. Bakit? Ang daming accusation na ibinigay doon, pero hindi niya sinagot. In fact, Jesus remained quiet through most of his trial, no, refusing to respond to the charges leveled against him. Hindi talaga sumasagot. But he did respond to one question. Merong isang tanong na kung saan ay sinagot niya. Yung tanong na sa Mark chapter 14, verse 61. Yan, ayan, no? Ang tanong ay ganito. King James ang ginamit ko, ito po'y word for word, galing sa original. Word for word yan. Art thou the Christ, the Son of the Blessed? Yung blessed dyan, tumutukoy sa Father. No? Art thou the Christ? Ikaw ba si Kristo, anak ng Father? Yan, no? He seemed to admit that he was not answering. Caiaphas, the chief priest, called this blasphemy. Kasi hindi na naman sumagot si Jesus ng masyadong malinaw dyan, kaya si Caiaphas ang high priest ng panahon na yon. Ang tawag niya dyan ay blasphemy. Kapag narinig mo yung word of blasphemy, ito ay tumutukoy sa isang sagot o isang salita na walang paggalang sa Diyos. Yan, blasphemy, no? And then the others agreed that Jesus should be put to death.
Yan, sa hindi pagsagot ni Jesus, ang naging conclusion ni Caiaphas at saka ng mga taong nasa paligid niya ay dapat patayin si Jesus kasi siya ay nag-commit ng blasphemy. Yeah. Alam niyo naman silence means yes, di ba? Ang katahimikan, di ba sa atin, ang interpretasyon natin dyan ay yes. Yan. So, Jesus appears before Pontius Pilate. Doon siya nilitis Brought before Pilate, Jesus again remained mostly silent. But to the question, art thou the King of the Jews? Merong tanong sa Luke chapter 23 verse 3. Yung sa Mark kanina, ito ay tanong na hindi niya sinagot. Pero merong tanong na sinagot niya. At yan ay nasa Luke chapter 23 verse 3. Ayan Art thou the King of the Jews? Ginuhitan ko yan, Kita nyo? Art thou the King of the Jews? Jesus responded, and he answered him and said, thou sayest. Yan. Inamin ni Jesus na siya ang hari ng mga Hudyo. Nakita niyo, di ba? Linaw, Word for word na naman yan sa Textus Receptus. Sa King James Version, mga kapatid, word for word ang translation na yan. Art thou the King of the Jews? Tapos yung word na, thou sayest, sinabi mo. Tama ang sinabi mo. Tama. Ako nga ang hari ng mga Hudyo. Yan ang ibig sabihin yan. Pilate wasn't convinced of Jesus' guilt. Kung mababasa niyo ang New Testament, si Pilato ay hindi kumbinsido. Kasi siya ay Roman governor. At bilang governor ng isang imperialistang gobyerno, imperyo ng panahon na yon, siya ay Roman governor like Pilate, preventing unrest. Ito po ang concern ng isang gobernador. Dapat ibibigay na kapangyarihan sa iyo ng Rome para i-manage o i-govern. Ito yung mga dapat mong siguraduhin wala. Yung una, dapat walang unrest. Ano ang unrest? Ang unrest po ay yan ang umpisa ng rebellion. Naintindihan nyo? Dapat walang ganon. Yan ang top priority niya bilang gobernador ng panahon na 'yon. Religious issues like someone claiming to be a Jewish Messiah would have been secondary concerns. Secondary lang yan, hindi yan ang top priority niya. Ang top priority niya ay siguraduhin tahimik. Ang mga tao ay hindi nanggugulo, hindi nagde-demonstration. Yan, walang nagpa-placard at revolutionary, walang ganon. Yung sumisigaw na walang kwentang gobyerno, dapat yun ang sisiguraduhin ng isang gobernador na wala sa kanyang nasasakupan. O naintindihan natin, But the Gospels say that the chief priest and elders had rallied up a crowd against Jesus. Kaso nung panahon na yun, yung mga religious leaders, yun ang nagrarally laban kay Jesus. And they called for Jesus' crucifixion. Kaya yung mga dinidepict sa pelikula, na kung saan ang mga religious leaders ay nangunguna para magkaroon ng demonstration, ay talagang maraming mga taong sumusunod. At kapag sumisigaw sila, sumisigaw din yung mga tao, kahit hindi nila naintindihan. They are calling for Jesus' crucifixion, wanting to diffuse the situation quickly. Bilang gobernador, gusto niyang i-diffuse yung problema. Gusto niyang mawala kaagad, konsumisyon to.
Yan. So, Pilate relented and handed Jesus over to be crucified. Di ba? Naghugas pa ng kamay. Oh. Para siguraduhin wala talaga siyang partisipasyon dyan. Siguraduhin na hindi ako masisisi dyan, mamatay man yan. Ang gusto ni Pontius Pilate ng panahon na yun ay i-diffuse ang issue. Mamatay na ang issue. Yan, kasi alam niya na itong mga religious leaders na ito ay hindi titigil sa pagsigaw and call for Jesus' crucifixion. Kaya ibinigay niya si Jesus sa mga Hudyo.